Mukhang nakapili na ng bagong point guard na gagamitin itong San Miguel Beermen. At base dito sa mga lumalabas na report, ang pipiliin daw nila ay either itong si Cedric Bearfield nitong Blackwater Bossing or si Tyler Tio ng Phoenix Fuel Masters. Kahit sino man dyan ang i-offer daw ng San Miguel ay parehas. Si Jeron Teng ang ibibigay nila plus yung kanilang first round draft pick dito sa darating na draft. Uunahin daw nila subukan i-offer itong si Teng at itong si first round draft pick dyan sa lineup nitong Blackwater para kay Bearfield. Kung hindi daw pumayag itong Blackwater Bossing, sa Phoenix naman sila makikipag-usap at i-offer si Teng at yung draft pick nila para kay Tyler Tio. Kapag nagkataon at pumayag itong Phoenix Fuel Masters dyan, magiging mas maganda rotation ng San Miguel. Magkakaroon na sila ng isang natural point guard na to si Tyler Tio kasama nitong si Chris Ross. So yan ang magiging main point guard ng San Miguel, si Tio, si Ross at si Rosales. Samantala naman, itong si CJ Perez at Jericho Cruz, balik do sa normal position nila na shooting guard, Kaya magiging mas malumag yung rotation ng San Miguel Beermen. Medyo mawawalan sila dito sa tres, matitira na lang dyan si Don Troliano at si Marshall Lassiter. Pero pwede naman nilang gamitin to si Andreas Cahilig bilang isang small forward. At isa pa, nandyan naman doon si George King. So dito sa Governor's Cup, occupied naman talaga yung tres dyan. Andyan si George King, pwede siya maglaro sa 4. Kaya hindi naman to magiging problema. And by next season, makakakuha na sila ng bagong player dito sa draft. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit ang San Miguel Beermen ay ready na gumawa ng ganitong move. At yan din ang dahilan kung bakit sila ngayon ay ready na makipag-trade talaga. At maganda naman to para dito sa SMB. Samantala naman, itong TNT tropang 5G raw ay nakikipag-usap dito sa Blackwater Bossing at pati na rin daw dito sa kung pwede sila maka-acquire ng isa pang wingman. Ang tinitingnan daw nila dito sa Ginebra na ma-acquire ay si Sunny Steele. At pagdating naman dito sa Blackwater Bossing ay itong si Abu Tratter. Yan daw yung tinitignan dito ngayon ng TNT. Doon sa dalawang teams na yun, most likely daw, actually mas malaki pa rin chance na makuha nila si Steele kaysa kay Tratter. Pero si Coach Pat Aquino ng Blackwater ayaw bitawan to si Tratter dahil kulang sila sa big man dahil merong injury si Christian David. So ito si Abu Tratter mukhang hindi raw bibitawan ng Blackwater Bossing. Ito naman daw Ginebra willing daw i-trade itong si Sunny Steele at baka daw second round pick ang hilingin sa TNT. Kung ganyan yung palitan, sa tingin ko papayag na itong katropa. Kung sakasakali itong si Steele magiging magandang addition yan dito sa roster nito si Coach Chot Reyes at pwede talaga na masabi natin na magiging isa sa mga utility na mga backup nitong si Coach Chot. Dahil syempre kapag ikaw naman itong TNT tropa, gusto mo talaga na makakuha ng mga ganyang klaseng player yung makakatulong dito sa iyong position, Kaya nga wala naman tayong masasabi dito na magiging problema dyan. Ngayon, pagdating naman dito sa magkaribal silang kumpanya, sa tingin ko hindi rin yan magiging issue. Dahil ilang beses na nating nakita na itong TNT at itong Barangay Ginebra, yung SMB, nagte-trade naman yung mga yan. Kahit na magka-rival silang company, basta sabi nga nila mutually beneficial. Kaya itong si Sunny Steele, huwag tayong magulat kung yan ay bigla na lang lumipat dito sa tropa. At kung sa bagay, hindi naman siya masyadong nabibigyan ng minuto talaga diyan sa Barangay Ginebra. Kaya pwede na talaga na siya ay maging malipat dyan sa TNT tropa.